Once again, dako kayo pasalamat karon. Medyo ubay-ubay ang nanimbay, man. Last Wednesday, daghan sad ang nagsimba diri. Salamat na sila Brother Maxim. Naa akong maistra si Ma'am Helen, Biscotcho, amen. And also naati kauban sila Maxim, gikan pod og North Cotabato. Salamat kay silang presensya. And also sa atong mga silang suy-suy and ang ban pa nga di na ko mention. Salamat kay inyong presensya karon. Now, before we start with our Sunday school, we're going to sing the books of the Bible. But we're going to read 2 Timothy chapter 3, verse 16. At sa basahon, nasa screen, ready, read. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Ingon sa uban, ang Biblia makabuang daw. But the subtitle nato nga ang pulong sa Ginoo mao ni siya makapausab ni kinabuhi sa tawo. Makakorek ni sa dili maayo nga binuhatan sa tawo. Amen. And then makahatag siya og instruction sa atoa kung unsaon nato nga magkinabuhi nga nahimaya ang Ginoo. Okay? And Dr. Charles F. Stanley said, "Obey God and leave all the consequences to Him. Fight all your battles on your knees and you win them every time." Mauna nga natay Wednesday evening service, nagaampo ta diri sa church, ginaampuan nato kung unsay mga concern sa mga Kristohanon. And then don't forget, Jesus saves. Now if you are interested nung butanaw mo or maminaw mo sa mga mensahe ni Dr. Charles F. Stanley, makuha ra ninyo or makita niyo sa internet intouch.org. Para makatuon gid pud ta sa pulong sa Ginoo. Amen. Baliko na to, nindot kayo mga pagtulunan dadto much more makatabang ni sa ato ang kinabuhing Kristohanon. Okay, we're going to sing the Old Testament. We're going to start from Genesis up to Malachi. Amen. First stanza, ready, sing. Genesis and Exodus, the first two books to sing. Leviticus and Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, and the Samuels, First and Second Kings, and the Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations too, Ezekiel and Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and the Malachi. Amen. Okay, for the New Testament. Okay, first stanza, ready, sing. Matthew, Mark, Luke, John, the accent to the Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, and Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus, and Philemon, Hebrews, James, 1st and 2nd Peter, 1st and 2nd, 3rd John, Jude, and Revelation. Amen. Kay isip pagtahod sa pulong sa Ginoo kung hangyo na matagusa, let us all rise. And kindly get your Bibles. We're going to open our Bibles in 1 Timothy chapter 1. 1 Timothy chapter 1, we're going to read from verse 3 up to verse 11. Okay, kung inyong tapad, walay Biblia, kindly share your Bible. Nasad ko'y hangyoon, no? Si Makmak siguro, para, sige, palihog ko. Gasis nilang sa itong mga bisita, amen? Once again, we're going to open our Bibles in 1 Timothy chapter 1, from verse 3 up to verse 11. And we're going to read this responsibly. I read verse 3, kamo sa verse 4. Puli-pulihan at ugbasa until we reach the verse 11, ato ang pagadunganan ug basa ang last verse. Okay, say amen, kunana. Amen. Now, I hope and pray
Mag-enjoy ang matag usa karon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Okay? Say amen, kunay na. Amen. Verse 3, I read, As I besought thee to abide still at Ephesus, when I went into Macedonia, that thou mightest charge some, that they teach no other doctrine. Verse 4. Verse 5. Now the end of the commandment is charity out of a pure heart, and of a good conscience, and of faith and faith. Verse 6. Verse 7. Desiring to be teachers of the law, understanding neither what they say, nor whereof they affirm. Verse 8. Verse 9. Knowing this, that the law is not made for a righteous man, but for the lawless and disobedient, for the ungodly and for sinners, for unholy and profane, for murderers of fathers and murderers of mothers, for manslayers. Verse 10. Verse 11 altogether. According to the glorious gospel of the blessed God, which was committed to my trust. Panalanginan sa Ginoo ang iyang pulong atong gibasa karon. And let us bow our heads, let us pray. Most gracious Heavenly Father, in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, we thank thee, O God, for this wonderful afternoon. Salamat, Lord, sa pagpanalipod ka namo sa entero simana. Salamat, Lord, sa pagpanalangin ka namo, sa pagpakaon ka namo abundantly, sa pagsangkap sa mga daily needs, bisan pa, Lord, sa pagprotect ka namo mintras kami nagasulod, nagagawas sa among tagsatag sa kapanimalay. Salamat kay Amahan sa imong pagkaresponsable nga Amahan diri ka namo. Salamat, Lord, bisan pa sa pagpa-feel ka namo sa imong dakong gugma. Salamat kaayo. Heavenly Father, mangay kami kapasayloan sa mga sala. Kung nakasala man kami kanimo, sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, pasayloa kami, Lord, kung sakit man namo ang balang espiritu. Amo ang ginapangamuyo kanimo karong kahaponon, Amahan. Panalangini ang tibok parte sa mong panimbahon. Bisan pa, Amahan, gikan ni nga pag-ampo, i-bless, Lord, amo ang pagtuki sa imong pulong, panalangini ning amo Sunday School. Hatagi mi kaalam, Lord, sa pagsabot sa imong pulong, bisan pa ako nga magtutudlo. Hatagi ako kaalam, hatagi ako isusulti sa kong baba, and gamita ako si panalangin alang sa matag usa karon. Among ginapangamuyo, nga imong pulong, Amahan, matudlo gyud sa tumang kayano. Among ginapray kanimo, Lord, bisan pa sa matag usa nga maminaw karon. Abrihi, Lord, ang ilang dakong kasing-kasing. We are praying, Lord, nga makat-on sila sa imong pulong. Nga makat-on sila, Lord, makasabot sila sa imong nature, makailami pagtaman sa imuha nga among Dios. Among ginapangamuyo kanimo, tabangi mi nga motubo mi sa mong Kristohanon nga bahin. And we are praying, Lord, kung unsa may makat-una namo diri, ma-apply unta namo sa mong tagsatag sa kakinabuhi. We are praying also, Lord, to bless our tithes. I-bless, Lord, bisan pa ang amo ang choir. Ang mensahe silang awit, Lord, among ginapray. I-bless po usab, Amahan, bisan pa mong preaching service nga pagadalaon sa mong pastor. We are praying, Lord, nga gamita siya sa pagsangyaw sa imong pulong. Hatagi isusulti ang mga baba, and we are praying, Lord, for the Holy Spirit nga magahatag og conviction sa matag usa karong kahaponon. Bisan pa, Amahan, taliwala ni ining ulan karon. Among ginapangamuyo, Lord, sa matag usa nga nagtinguha nga makasimba, nga pagadal-on nimo sila safely diri sa balay-lampuanan, Amahan. Among ginapangamuyo pud, Amahan, bisan pa ang nagabiyahe karong taknaa, proteksyon ni sila mon nga makaabot sila safely silang tagsatag sa kadestinasyon. Bisan pa, Lord, among ginapray kanimo sa mga Kristohanon, Amahan, nga naas balatian, among ginapangamuyo
nga ikaw maghatag kanila kahingpit sa ilang panlawas. Lord God, among ginapangamuyo kanimo nga ang grasya, ang kalipay sa pagpaminaw sa imong pulong, ang kadasig, Lord, mabatunan namo karon. I-bless, Lord, bisan pa mong fellowship karong kahaponon, among ginapangamuyo ng imong panalangin, Lord, igahatag nimo sa matag usa. In Christ we pray and forgiveness of our sins. Amen. Okay, let's all be seated. Once again, may hapon sa matag usa. Going back to the title for our lesson, it is titled, Dealing with Difficulties. Amen? Now, as a sort of review, ato ang tun-ano kung unsa ni backdrop ni nga lesson para sad katong mga wala nakasugod ani nga lesson makat-on ta. Amen? Now, kaning book of Timothy, it is a letter from Paul addressed to Timothy. Gisulatan gyud ni Paul ni Timothy, si Timothy kay gusto niya lig-unon ang nagmission diadto sa Ephesus nga si Timothy. Amen. Nasabtan nato sa diha nga nagtuon ta niini, ang kasimbahanan di ay bisan pa ang simbahan nga gitukod mismo sa Ginoo, naapoy mga problema nga ilahang natagamtaman. Buot pasabot niya na walay simbahan nga perpekto, matag simbahan naagi problema nga ginaatubang. Mao na nga si Paul iyahang gilig-on ang ministry dito sa Ephesus. Gihatagan niya panghimangno, gihatagan niya instruction si Timothy kung unsay angay niyang buhaton. Amen. Now, earlier sa atong lesson, nasabta nato, kasagaran sa ilang mga problema diadto mahitungod sa doktrina. Mahitungod sa mga fables or mga istorya nga naabot diha sa church. Mga kabahin sa mga kaliwatan, gisgutan nga mga kaliwatan, maunay kasagaran siguro lagmit nga giawayan nila sa ilang doktrina sa simbahan. No? Wala man gi-mention diri kung unsa na nga specific nga topic sa kaliwatan, pero kabahin siguro ni ba ang mga nangalagad sa simbahan. Abigo ninyo, ang mga Hudiyo, istrikto kay ni sila sa mga nagman sa church. Kasagaran gyud nga nagman sa church ang mga kaliwat gyud ni Levites, no? So kita wala ta kabalo if this is the right topic nga ilang gisgutan. But then si Paul naghatag siya panghimangno kang Timothy nga giingnan niya, Timothy, ayaw na mo paghisgot anang mga kaliwat, ayaw na mo paghisgot anang mga fables. Instead, mo focus mo aning mga butanga para sa inyong simbahan. Amen? Now, kung mauna ang tinguha ni Paul alang kay Timothy nga mo focus aning mga butanga, much more mausab ni ang tinguha ni Paul alang sa matag usa karon, alang sa ato ang simbahan nga mo focus punta aning mga butanga. Amen? Number 1, unsa man ni nakahisgot na ta numero 1, kabahin sa compassion. Giingnan ni Paul si Timothy, instead nga maghisgot mo og mga kaliwat, instead nga maghisgot mo og mga fables, i-increase ninyo ingna ang church nga i-increase gyud ninyo inyuhang compassion. Amen? Now, unsa man ang compassion? It is a God-like love. Amen? Kana bang gugma susama sa paghigugma sa Ginoo? Kanang paghigugma nga higugmaon na nimong dili angay higugmaon. Amen? Baliko na to. It is easy to love someone kung pananglitan ang postura na niya maayog dagway, humot, dali ra na siya higugmaon. Pero kung pananglitan makita ka og medyo dili maayo og postura, unsa kaha ang imuhang approach sa iyaha? Mahigugma pud baka ka sa iyaha. Amen? Gusto na ko ipasabot sa matag usa, ang matag usa ka nato giluwas ta sa Ginoo nga walay pili. Amen? Maitom man ka, maputi man ka, mataas man ang imong ilong or mapariha man sa kong ilong, gihigugma ta tanan sa Ginoo.
Amen? Baliko na to, walay gipili ang Ginoo, ang tanan iyahang gipakamatyan sa cross. Amen? Now, mauna ang gugma sa Ginoo, walay gipili. Mauna siya nga giingnan ta ni Paul. Iyahang lesson sa tuwa, let us grow in compassion. Amen? Number 2 is to have a clean heart. Amen? Limpyo nga kasing-kasing. Mauna siya ang gihisgutan na to. Now, when we talk about the heart, wala na naghisgot ka nang nagbuto-buto sa imong dughan. It's not. The heart that is mentioned in the Word of God talks about your line of thinking, your action, bisan pa ang imuhang binuhatan, mauna ang imuhang heart nga gisgutan. Amen? Mauna no nga kikinahanglan sad nga limpyo ang atoang kasing-kasing. Baliko na to, importante kayo, kung gusto ka motubo sa imong Kristohanon nga bahin, you must have a clean heart. Now, last Sunday, we have discussed our third lesson. It is to have unsa to? Clear conscience. Mao na ang ato ang gitun-an last Sunday. Now, it is a wonderful lesson. And I hope and pray ang matag-usa ka nato karon. Hatagan unta nato hibug-aton ang kini nga pagtulun-an kung maghisgot ta og konsensya. Amen? Now, unsa man ning konsensya? It is a consciousness nga nakabalo ka between right and wrong. Amen? Maunay makahatag nimog alarm sa imong kaugalingon kung naghimo ka og sayop. Amen? No, like for example, nanguha or bisag unsa nga krimen imong gibuhat, namakak ba ka, nangawat ba ka, there is always that guilt nga naa sa imong kasing-kasing ug hunahuna nga nagahatag kanimo that you are kana bang dili ka mahimutang. Amen? Kani bitawng mamakak no, mahibaw-an gina nimo ng tao nga dili tig pamakak. Now, ingon na siya, baliko na to. There will always be that guilt sa imong kasing-kasing every time nga makahimo kag sayop. That is your conscience. Now, if you want to be effective sa imong Kristohanon nga bahin, baliko nato, kinahanglan, hinluan nato ang ato ang konsensya. Amen? Now, sa kinabuhi ni Paul, I tell you, grabe kanindot ning kinabuhi ni Paul. Si Paul, gimatuto siya og maayo sa iyang maginikanan, gipaeskwela siya og mga nindot nga mga institusyon. Nakabalo siya sa bamalaod sa mga Hudiyo, and abi ninyo, tungod kay strikto kayo ang iyang pag-implement sa mga balaod sa Hudiyo, nahimo na hinuon nga gipanglutos niya ang mga anak sa Ginoo. Amen? Kung inyong pagatun-an ang kinabuhi ni Apostle Paul, sa diha nga gitawag pa siya Saul, abi ninyo, siya mo'y hinungdan sa kamatayon sa mga pipila ka mga magtutuo sa Ginoo. In fact, usa siya sa hinungdan sa kamatayon ni Stephen. Usa siya sa mga naghatag o go signals pagbato kang Stephen. Amen? Ingon ana ang kinabuhi ni Saul nga nahimong Paul at the end of it. Christians, makaingon ka nga dili siya angay nga mudala sa pulong sa Ginoo. Dili siya angay nga mutudlo sa pulong sa Ginoo tungod kay nahimo siyang maglulutos sa mga Kristohanon. But you know what? Ang iyahang ginabuhat is that gihinluan niya ang iyahang konsensya. Para mahimo siyang effective, mahimo siyang takos nga moatubang sa mga tao ug magtudlo sa pulong sa Ginoo. Mao na for how many times diri sa Biblia mabasahan nimo nga si Paul iyahag yung gidawat ang kamatuoran nga usa siya ka makasasala. Iyahang gikuan
nga nahimo siyang parte sa krimen nga gihimo niya ignorantly atubangan sa Ginoo. And you know what? Si Paul, sa makadaghan pa, nangayo siya og kapasayloan sa mga sala nga iyang gihimo. Batok sa Ginoo, batok sa mga magtotoo. Amen? Mauna nga baliko nato, importante kaayo nga limpyo ang imuhang konsensya kung moatuban ka aning mga tao. Amen? Now, gingnan ta diri stong lesson. If you want to have a clear conscience, kinahanglan musik yung kag restitution ngadto sa mga tao nga imuhang gikasad-an. Amen? Pananglitan na kay gitaw na kay gipakaulawan out of the public. Insakto lang sad pod nga kung pananglitan ikaw ang sayop, mangayo po kag pasaylo, i-publicize pod nimo ang imong pagpangayog pasaylo. Amen? Now, kung pananglitan na akay mga problema sa mga isig katao nimo, kinahanglan mangayo kag pasaylo niadto, ingon ana ang pagpangita o paglimpyo sa imuhang konsensya. Now, sa kinabuhi sa Zacchaeus, ato aning pagatunan, we're going to read Luke chapter 19, verse 8. Nasa screen, ito ang basahon. Ready, read. And Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. And if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. Amen? So, abi ninyo, si Zacchaeus, usa kani ka tax collector. Nasayod ta, nga bisag asa gani nga aspeto, magkatawag kay ta kay bisan diri sa ato ang lugar. Basta magisgot na ganitag mga BIR, usahay ang notion gud sa tao, corrupt. No? No? Ayaw lang ninyo sa iyo papagsabot. But that is kasagaran nga notion sa mga tao. Basta magkisgot ta o pag-collect sa tax. Amen? Nang mauni ang kinabuhi ni Zacchaeus, usa ka mubo nga tawo, abi ninyo, nagakolekta ni siya og tax. Now sa diha nga ning adto ang Ginoo sa ilahang lugar, wala gay laing tuyo ang Ginoo kundili gusto niya ma-meet ni nga tawo, si Zacchaeus. And I tell you, Zacchaeus out of his amazement, nga gusto sad siya nga makita sa Ginoo, and tungod lagi kay mubo siya nga tawo, di siya basta-basta makaipit, di siya basta-basta makakita dayon ang iyang gibuhat, ning saka siya diadto sa sycamore tree para makita lang yun niya kung unsay hulagway sa Ginoo. Now sa diha nga nakita ni kasaka na siya, nakita na niya nga ning labay ang Ginoo sa iyang atubangan, abi ninyo, to his amazement, ang Ginoo nakaila sa iya ha. Amen? Ma-amaze biya gyud ka ang tawo nga makaila sa imuha nga wala pa mo nagkita sukad-sukad. Abi ninyo, maunay amazement ni Zacchaeus sa diha nga na-meet niya ang Ginoo. Ever since wala pa gyud sila magkita, but then ang Ginoo si Jesus Christ nakaila na sa iyahang pagkatao. And sa diha nga na-meet niya sa Zacchaeus, iyahang gitawag, gipakanaog, and nangadto sila sa ilang panimalay. And I tell you, mauna ni ang desisyon ni Zacchaeus nga ato ang gitun-an. Niingon na siya diri. And Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. And if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. Now, ingon ani ning kinabuhi sa usa ka tawo nga sa diha nga na-meet niya si Jesus Christ as his Lord and personal Savior, naagoy kausaban sa iyahang kinabuhi. Gusto niya hinluon ang iyahang konsensya. Amen? Gusto niya hinluon niyang konsensya, gusto niya himuon og insakto
ang iyahang relasyon ngadto sa iyang isig katawo. Amen? Now, the question for us this afternoon, kumusta na ba imuhang relasyon ngadto sa imuhang kauban? Amen? Because it could either be basig naa kay tawo nga napasakitan o kasing-kasing. Amen? Now, if you're bringing the Word of God, dili kayo ka mahimong epektibo sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo kung pananglitan na akay tawo nga napasakitan. Amen? Kana bitong inigwali nimo, mingon siya nga, wali-wali nga, naarba na si sala nako. No, dili na ka mahimong effective. Amen? Baliko na to effective kinahanglan hinluo nato ang atoang kasing-kasing. Konsensya. Now, unwillingness to get your life right with the people indicates a pride problem and spiritual immaturity. Amen? Kay baliko na ko ha, gingon diri. Unwillingness to get your life right with people indicates a pride problem and spiritual immaturity. Nasayod ta nga ang pride mauni usa ka butang nga gikalagut-gutan gyud taman sa Ginoo. Amen. Suko gyud ang Ginoo kung pananglitan ang tawo taas ug garbo. In order for us nga makaduol ta closer ngadto sa Ginoo, kinahanglan importante kayo nga makat-on ta pagpaubos sa ato ang garbo. Now kanang pagpangayo og pasaylo sayon ra na istoryahon bat baliko nato kana nga butang gikinahanglan na nga ipaubos nimo ang imuhang garbo. Kana bitaw magtiayon o magtrato, dili na sila magtingog kay nag-away, di na sila nagtingog kay tungod kay nagpatas-anay og garbo. But the moment gani nga naay usa sa ilaha nga mangayo og pasaylo, then that's the time magstoryahanay na dayon. No, baliko na to, kinahanglan na agyoy magpaubos sa garbo. Maunay ginapangita sa Ginoo sa matag usa ka nato nga makat-on ta pagpaubos sa tong garbo. You will continue to struggle in your Christian growth until you clear your conscience. Baliko na to, importante kayo nga hinluo na to ang atoang konsensya. Now, 2 Corinthians chapter 1 verse 12, ato daw basahon, nasa screen, ready, read. For our rejoicing is this, the testimony of our conscience, that in simplicity and godly sincerity, not with fleshly wisdom, but by the grace of God, we have had our conversation in the world, and more abundantly to you word. Gihatagan gyud og dako kayo nga emphasis ang atuang testimony. No example sa testimony, kana bang mahisgutan ang pagkamaayong tawo nimo? Kana siyang tawhana no, buutan kay na. Kanang tawhana no, tarong kayo na nga klase sa tawo. Kana nga tawo no, dili na korap. Kana nga tawo no, tarong kay na nagasubay gyud na sa balaod. Kana nga tawo no, napoy usahay daotan nga mga testimony, kana siyang hilad kay nagbatasan. Ang batasan na dili makaon og iro. No, tiyaw mo na maot gyud dagig batasan kay di man makaog iro. But then that is your testimony. Now, gingon diri sa ato ang gibasa, importante kaayo nga hinlo ang ato ang testimony. No, gingon pa diri, the testimony of our conscience, that in simplicity and godly sincerity, not with fleshly wisdom, but by the grace of God. Now, gingon ana, paghatag og dako kang importansya ang ato ang konsensya. Now, the word testimony is from the Greek word martorion, which means testimony, witness, or proof. Paul, in essence, said that the proof or the evidence of his conscience
revealed there were no skeletons in his closet. Kaning skeletons in his closet, ang buot pasabot ni kana bang na mga butang nga imuhang gikahadlukan. Di ba na mag-usahay bitaw nga naatay mga sikreto nga dili nato gusto nga mahibaw-an sa publiko. It's either makakos ni sa tuwa og kaulaw or it's either makakos ni sa tuag kadaot. Mao na nga mahadlo ka, no, skeleton in the closet, mahadlo ka nga inig-abri nimo diha basig na ay manghulga sa imuha. Ingon ana sabno kung dili hinlo ang imuhang konsensya. Buot pasabot niya na naa kay mga butang nga gipangtaguan nga dili nimo gusto mahibaw-an sa tawo kay basin unya ug bakadaot ni sa imuha. No? That is your testimony. Now, there was no reason for him to be ashamed of anything he had done. His life was above reproach. His integrity was intact. His character was Christ-like. His sincerity was sterling. His veracity was valid. Baliko na to, ang kinabuhi ni Apostle Paul, bisan pa sa iyang maot nga kagahapon, na hinlo ni tungod sa Ginoo. Amen? Mao bitaw ni nga proud si Paul nga moatubang sa mga tawo. Di siya mahadlok nga moatubang sa tawo. Kay gilimpyuhan niya ang iyahang konsensya. Now, how about you this afternoon? Kumusta na ang imuhang conscience? Amen? Limpyo ba na ang imong konsensya? Wala ba kay angay ikahadlok? Gingon pa diri, a conscience that is clear before God is a powerful weapon in the hands of the Lord. Kana bitawng inigsangyaw nimo sa pulong diri, or kung magkinabuhi ka nga Kristohanon, walay ibato nga akusasyon sa imuha. Amen? Importante unta kayo nga mahimong susama ni ana ang ato ang kinabuhi. Romans chapter 2 verse 14 to 15 nasa screen ato dang basahon. Ready, read. For when the Gentiles which have not the law do by nature the things contained in the law, these things have not the law are a law unto themselves. Verse 15. Which show the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts the mean while accusing or else excusing one another. Now, the conscience of a man has the effect of the law of God. Baliko na to, importante kayo nga masabta na to ining konsensya. Baliko na to from the very meaning of it, kanining consciousness nimo nga nakabalo ka, nga nakahimo kag sayop batok sa Ginoo. That is conscience. Now, importante kayo ni kay naa ni kalambigit kabahin sa balaod sa Ginoo. Now, a sensitive conscience speaks to what is truly right and wrong. Kita gitudluan mangyud ta sa atong mga ginikanan kung unsay insakto, kung unsay sayop. No? Later on, ato na may isgutan. A sensitive conscience speaks to what is truly right and wrong. Have you ever heard the statement, let your conscience be your guide? No? Kani nga statement nga let your conscience be your guide, gikan ni sa salida nga Pinocchio. No? Kabalita sa storya nga Pinocchio, katutong puppet nga every time nga mamakak siya, mutaas ang iyang ilong. No? Sa ito pasabot, anis-anis, ragiday ko nga tao, no? Kaya di mo ko taas og ilong. Now, ingon ani ni ang kinabuhi ni Pinocchio that every time nga mamakak gani siya, mutubo ang iyahang ilong. Now, ang iyang statement mao ni, let your conscience be your guide. Now, the question is, insakto ba ni nga statement? The answer for that is no. Now, makatunan na to na. Parents are the primary molders of the conscience.
Kay nga naman, sila man ni magtudlo sa insakto o sa sayop. Mo bitaw na no kanang sa gagmay pa moingon ta sa tong mga anak, good job, no? Right, insakto na. Good. Pakpakan nimo para mahibaw-an niya nga insakto di iyang ginahimo. Pero moingon pug ka og no, sayop na. No, 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 no. Kanang bata kadugayan makat-on na nga ang iya ding ginabuhat nga actions or any activity nga sayop makabalo na siya sayop dayni. No, it is wrong. Now mag-start na sa family diha sa mga ginikanan. Children tend to accept their parents' standard of behavior of what is right and wrong. The problem, however, is that parental standards fluctuate. Amen? They are not all the same. Mao bitaw na no nga usahay maglibog na gining bata kay nga naman ang standard sa ginikanan mag-fluctuate gyud. Mao na siya no parental standards fluctuate. No? Dili tanan magkapareha. Amen. Mao ni siya no nga dili nato kayo maasa ang atoang standards sa atoang kaugalingon. Now, the conscience is given to convict us, not guide us. Mao nay klaro. Amen? Ang konsensya makahatag ni para mo convictor sa atoa, dili ni para mo giya sa atoa. Those who say, let your conscience be your guide, lack understanding on this matter. Now, no? Like for example, example ni ining kaning konsensya nato mo fluctuate ni bisan sa kinabuhi sa Kristohanon. Si Jonas diha nga gitawag siya sa Ginoo nga paadtuon siya sa Nineveh kay diadto pasangyawon sa pulong sa Ginoo. Abi ninyo wa siya miadto sa Nineveh. Mahadlok siya moadto sa Nineveh ning sakay siya og laing barko padulong og Tarshish. Amen? Posible day bisan sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon nga ang imuhang konsensya depektibo na. Amen? Buot pasabot niya na bisag unsaon pagpagwali sa pastor diri kabahin sa sala, mura na lagpasing sa imuha ba? Wala na kayo'y effect diha sa imong kasing-kasing. Bisan pag maghisgotag mga butang nga makadaot sa imuha, imuha gyapon ning buhaton nganuman ang imuhang konsensya, it is already defective. Amen? Now, balik ko na to no. A conscience can be silenced, squelched, and seared by disobedience. Kaning magisgot tag silence kana bang kung pananglitan, balik ko na to, a conscience is an alarm. Amen? Alarm ni nimo nga na ay guilt diha sa imong kasing-kasing nga sayop gyud ni akong ginahimo. Daotan gini akong ginahimo. Kaning akong ginahimo masuko gyud ang Ginoo niini. That is a warning. But at times atuan na siyang instead nga mura na siyang alarm eng ang nahimo na lang imuha nang gipahinayan ang iyahang volume. Amen. Squelch, same gihapon nga murag imuha na lang gipagamyan ang iyahang tuno, or seared by disobedience. Kabalo mo unsa ng pulong nga seared? Kana bang imuhang hot iron bitaw, murag imuhang papitlan niya na abi ninyo ini kapaso ana dili na makabati dayon og sakit. Amen. Ingunan na siya when we talk about cauterize. But sabot niya na dili na kaayo ka makabati og kasakit sa paso kay gipasuan na. Now ingunan na siya no. Now ingunan na sa when we talk about our conscience. Nay times nga mura na bagipasuan na siya nga dili nakakabati og sakit. Dili naka makabati og unsa pa diha nga guilt. Why? Because it is already seared. It is already silenced because of disobedience. Amen? Someone said,
the conscience is still a small voice. When it calls, often the line is busy. Now, Paul spoke of this conscience and how it cannot be trusted. It can rationalize a wrong act. Number one, the conscience can be weak. Amen? Now, ato ang pagtulunan karon, ato ang taning settle, no? Ato ang i-assess atong kagalingon, kumusta kaha ang imong konsensya? Usa ka common nga mistake niini, kung pananglitan na akay sala nga ginahimo, makadungog kag wali sa pastor, makadungog kag lesson ini, pero matingala ka, mga kag pasaylo sa Ginoo, pero at the end of it, imuha ra gid gihapong ginahimo. That could be number one example nga ang imuhang konsensya medyo wala na. Amen? Defective na. The conscience can be weak. Mao na nga dili angay kasaligan ang imuhang konsensya. Now, 1 Corinthians chapter 8 verse 7, nasa screen natong basahon. Ready? Read. Howbeit there is not in every man that knowledge, for some with conscience of the idol unto this are eat as a thing offered unto an idol, and their conscience being weak is defiled. Now, kani siya naghisgot ni, kana bang ginadili magina sa ilahan ng pagkaon kanang gi-offer sa idols. No? Na unsa man na nga situation diri sa tua. Ang situation ni Anas tua, kana bang kita mahilig kitag piyesta. Kita sa mga opisina, mura gyud na sila gipangsilian or gipangdilaban ang ilang lubot basta makadungog og piyesta. Bisag pikas pagani nga barangay or pirting tumuya nga barangay at tuon gyud na basta na i-fiesta. No? Kay basta fiesta na magisgot gyud na og pagkaon. Now ingon ani lang mga Christians. Pangutan-on ninyo og unsay reason silang fiesta. Kay kasagaran manggod sa fiesta, posible fiesta naman po'y tawag anang araw god. Like for example, araw ng Banale. Kanang araw ng Banale, nagisgot na o pagkahimugso sa barangay sa Banale. Mao na nga nagparty ang mga tao. So, balik ko na to, dili na siya sala kung muadto ka anang mga kauna. Pero kung pananglitan, muadto ka anang San Isidro Labrador, unsa pa na ginatawag diha sa Zamboanga Fiesta Pilar, Santo Niño nga mga fiesta. Kana nga mga klase sa fiesta, it is offered into their kanang ilahang mga goddess, no, or sa ilang Ginoo. No? Now, when it is offered sa ingon ana, balik ko na to, ginadili gina sa tua ang pagkaon ni anang ilang ipang offer sa ilang idols. Amen? I hope and pray wala untay mahiubos sa inyong gidalian mo. Mao bitaw na sa office no nga for how many times mo decline you go, moingon ko sige lang okay ra. Sila lang sa akong staff kay walay mabilin diri sa office. But the very main reason is this, tungod ni ini nga pagtulunan. Amen? Now, gingon diri, and their conscience being weak. So, buot pasabot, na ay butang nga ginadili sa imuha. Like for example, kani nga pagtulunan. Diri na to may bawaan. Ang pagkaon day sa gi-offer nga to sa mga idols, ginabawal day na sa tuwa nga mukaon sabta. No? Naibutang nga gibawal, pero ang tawo dili na maminaw og bawal. Ang iyahang gipaminaw, ang tingog na sa iyahang tiyan. Amen? Mingunang tao nga, bahala ka dihang balaura ka, basta kay mabusog ko. Now, dili na siya makonsensya. Kabalo siya nga sayop na atubangan sa Ginoo. Pero iyaha lang yun gihapong buhaton. That tells you that your conscience is weak. Amen? I hope and pray na gets ninyo, no? Dili lang ni nagisgot sa pagkaon.
But nasayod ta nga daghan kay mga butang nga gibawal sa Ginoo sa atoa. Nasayod ta nga naay mga butang nga masuko ang Ginoo kung imuha ng buhaton. But then, kung imuha gani ng buhaton, that tells you that your conscience is weak. Amen? So balik ko na to, dili na to angay kasaligan ang ato ang konsensya. Number 2, conscience can be defiled and corrupted. Titus chapter 1 verse 15, nasa screen na to dang basahon. Ready, read. And to the pure all things are pure, but unto them that are defiled and unbelieving is nothing pure, but even their mind and conscience is defiled. Buot pasabot niya ini, ang konsensya di sa tao pwede siya nga mahimong corrupted. Mauna nga dili angay kumpiyansahan ang imuhang konsensya. Next, the conscience can be seared, no? 1 Timothy chapter 4 verse 2, nasa screen itong basahon. Ready, read. Speaking lies in hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron, no? Now, when we talk about kung maghisgot ganita og kabahin sa pulong sa Ginoo, matingala na kita nga daghan sa mga tawo nagdala sa pulong sa Ginoo, nagwali bisag asa, pero kung imuhang paminawon ang ilang doktrina, may bawaan gyud nimo nga sayop. Amen? How many times nga ning sakay kog bus nga purma kaayo ang nagwali sa pulong sa Ginoo, nagkurbata, nagdala sa pulong sa Ginoo, maayo kaayo ang iyahang pagkawali. Pero katapusan niya na, naingon na dayon, ampuan dayon mo sa inyong maayong biyahe. Lord, abaabta sila safely silang destinasyon. Dayon pagkahuman niya gwali ana, nagpadala na dayon og offering dito sa mga pasahero. Matingala mo no, kumamit na ninyo. Timan-in ninyo na apoy baptist nga ministry diha sa bus. Pero matingala mo, basta magwali gani kaluwasan ang baptist, dili gyud na maningil og tithes diha. Amen? Magwali na sila sa pulong sa Ginoo, magwali na about salvation. Then afterwards niya na magampo, after ana, mugawas gyud na dayon sa bus, muuli na. Or mubalhin naglaing bus. Dili na magpasubay og sibot. Naay one time nga nakasulod ang kanang PWD. Maayo po kay pagkaistorya sa PWD dito. Oh, mga pasahero, kaluy-in taon ninyo ming mga PWD kay wala na may mga makitaan nga trabaho. So mao na siya nga niingon siya nga bisag ginagmay lang ninyo nga inyong hinabang. So mao to nga ang PWD kulag tiil nagkiang-kiang intahon sa bus. Pag-abot sa unahan, gaaway sila sa pastor. Ingnan sa pastor nga, bay, kung makita na gani ko nimo nga naanak ko sa bus, bay, ayaw nagsakay diri. Dito ka sa laing bus. Kay di na ko makapanapi ani nila. Okay, ang mga tao, nakahatag naman dito sa PWD. Magkatawa ko, ano ko nga, tanawa rago ni siya, o nanapi rago ni sila. Now, balik ko na to. Speaking lies in hypocrisy. Ang tao, gamito na niya ang pulong sa Ginoo para lang makasapi. Bisan pagsukwahi sa iyahang kinabuhi ang iyang ginawali. Amen? Nagingon diri, having their conscience seared with hot iron. Mura na ni siya og hot iron ba? Ang first degree nga burn, abi ninyo kanang sa panit lang bitaw, mao ni siya'y pinakasakit sa tanan nga paso. First degree burn. Second degree na gani, below the skin na siya, hantod nga magkalalom na siya, kung lalom na gani kay na, kana, dili nakap makabati og sakit ana.
But then, mauna siya when we talk about seared with hot iron. The conscience is like a sharp square peg in our hearts. No, mura na siya na square diri ba? That every time ang tawo gani mamakak or makahimo siya dautan or sayop, mutuyok tong square diha tungod kay naa man siya'y sides niya, murag naay muhatag nimog alarm nga sayop na day na imong ginahimo. Ingon ana ng work sa conscience. Pero kung pananglitan gani, ang tawo, bisan pa sa iyang constant nga alarm, dili na maminaw. Iyahan ang iset aside. Dili na siya maghatag kaniyag importansya. Abi nimo, instead nga square na mahimo na siyang lingin kadugayan. Buot pasabot niya na mawala na ang iyahang effectiveness. Nga naman, kainigtuyok niya, wala na may makasagang-sagang. Amen? Ingon ana pag-illustrate sa ato ang konsensya. Amen? Now, diri siguro ta mo tapos. The conscience becomes dull when we do these things. Or, dili na siya maka-effective kayo nga maka-alarm sa atoa kung ginahimo ni nimong mga butanga. Number 1, when we rationalize wrong. Amen? When we rationalize wrong, kung pananglitan, nakahimo kag sala, then gusto nimong himuon yun nga insakto. Hatagan yun nimong rason nga insakto lagi na, di na sala. Abi ninyo, ang imuhang konsensya magkahinay nagkawala. Or mahimo ng in silent mode sa imong cellphone. Dili na muhatag og alarm sa imuha. There are times, no, when we rationalize our wrong. Most often, we rationalize. Bisag klaro na jud kayo that is very glaring nga nakasala ka, mangita gyud kag rason just to justify your wrongdoing. Amen? Number 2, when we excuse the errors of sinful behavior. Kabalong na ka nga nakasala. This is a very common no, sa mga parents. Remember this. This is very common nga to sa mga ginikanan. When we excuse the errors of sinful behaviors. Like for example, ang imong anak, kabalogib ka nga ang iyang gibuhat sayop. Batungod lagi kay nahigugma kasi mo anak, dili ni mo kaya bunalan. Dili ni mo kaya kasabaan. Kay basin unya og mahiubos sa imuha. Then, imuha na lang ipiyong ang imong mga mata sa iyang mga sayop na binuhatan. Abi ni mo no, later on sa iyang kinabuhi, buhato na niya gihapon permanente ang sala. Amen? Mao na nga makaingon ko sa amuha nga sa una maibog man miya na mga silingan nga di man pangbunalan silang ginikanan. No? Kapariha raman unta mi nga dili manguli sa mong balay ini kagabi ug tawagon. Pero nganong ug ako'y tawgon, ako ra may mambunalan, sila dili man. Matingala ka. No? Baliko na to. Dili ginunta nato angay himuan o excuse ang usa ka error. Sayop gani, sayop gina siya. Amen. Now, when we put up number 3, when we put up with pride and perversion. Number 4, when we tolerate temptation and give in to it. No? Daghan og matters sa temptation sa tua. Like for example, di na lang tayo mag-isgot og sala ha. Pero kana bang bawalan kapag kaon og tamis kay diabetic ka? O bawal mo ka og tamis ha kay diabetic ka? Kabalo nagug ka nga gibawalan ka sa doktor? Pero pagkaon nimo nindutas pagkaon oy, labi na ng icing. Unya katong makadawat og cake kung diabetic mo ihatag na lang to sa mo ah. Now, gihingnan ka nga bawal ka anang pagkauna. Pero pagkakita nimo kay gitintal kag taman, nakatilaw gyud ka og nakakaon ka. Later on, di na ka maminaw sa doktor. Amen?
wala na ang imuhang konsensya na. Every time nga makita kag cake, makuha na gid kag pila ka slice. No? Yun na siya. Example lang na. Next, when we are apathetic in our attitude toward the Almighty God. Apathetic, wala gyud kay kaamor-amor na, wala na kay gana, or wala na gyud kay kahadlok sa ato ang Ginoo. More, wala na kay respeto ngadto sa ato ang Ginoo. Amen? Ang imuhang konsensya mahimong defective, dili na kay na makahatag og alarm system. Amen? Now in closing, daghan diri sa mga dagkong building sa Pilipinas nga matingala ka dako kayong sunog nga nahitabo si Ben makabalo ani kadugaya no. Matingala ka mindako og dako kayong sunog ang ilahang building. Unta to naa manuntay alarm system sa sunog. Only to find out defective day ang ilang alarm system. Maunay rason tungod kay defective siya, ningdako ang iyahang kalayo. Wala siya makahatag og insakto nga alarm, wala nakaandar ang sprinkler system. Wala. Why? Tungod kay defective ang alarm. Amen? Christians, kung defective gani ang imong conscience, makahimo gyud nagdako kayong kadautan sa atoang kinabuhi. Amen? Dako kay nagdistraction nga moabot sa imuha. Christians, kaning mga butang nga ato ang gituki diri when we rationalize wrong, mauni unta ang mga butang nga angay natong likayan. Amen? Kung pananglitan, guba na gani or defective ang imong conscience, much more. Karon tak na ihampo na to sa Ginoo nga iyang i-repair ni kung unsay naguba sa ato ang kinabuhi. Amen? Let us all rise. Let us bow our heads. Let us pray. Most gracious Heavenly Father, in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, we thank Thee, O God, for this wonderful afternoon. Salamat, Lord, sa anindot nga mensahe kabahin sa among konsensya. Salamat, Lord, sa kanunay ni mong pagmatuto ka na mo pinagi si mong pulong. Nasayod mi amahan na mga butang, Lord, nga sayop sa among kinabuhi apan ginahimo gihapon namo sa kanunay. Nay mga butang, Lord, nga sa kanunay maigo nami sa mga wali, pero amo gihapon ginapalagpas, Lord, wala namo hatagig importansya. Nasayod mi, Lord, nga posible nga depektado na ang among konsensya sa among kinabuhi. Nasayod mi, Lord, kini nga butang gikan ni sa imuha. Gihimo nimo ni para mo alarm sa amo ako naami ginabuhat nga sayop. Amo ginapangamuyo kanimo, Lord, strengthen, Lord, ang among konsensya. Kung defective na ni Lord, we are praying, O God, nga ikaw unta amahan mag-aayo niini. Among ginapangamuyo kanimo, Lord, ang matag-usa ka namo karong kahaponon, hatagi kami conviction pinaagi sa imong pulong. Among ginapray kanimo, Lord, kini nga pagtulunan, matisok unta ni sa muna-huna o kasing-kasing. And we are praying, Lord, to bless our fellowship this afternoon. Kung sa may ginataganan nimo nga pagkaon diha alang sa matag-usa, among ginapangamuyo kanimo, Lord, ma-enjoy namo ang pagkaon nga imong gitagana. I-bless pod Ginoo, Lord, ang matag-usa ka namo ang nag-prepare sa pagkaon panalangini, O God. We are praying, O God, nga ma-enjoy namo ang fellowship sa matag Kristohanon this afternoon. Kining tanan namahan ang ginasalig o ginapasalamatan sa bililhon nga ngalan ni Ginoong Hesus Dios sa walay kahingturan. Amen.